Go. Ano lang? Mic lang. Kanya na lang. Ay, ganito na ko. Sige. Interview guide questions 1.1. Can you describe your overall experience as a college student assistant in managing both your academic responsibilities and work duties? So it is really challenging because on how I handle both academic and my duty sa STA sa criminology because kaning I have many behaviors or attitudes na gina-face every day. In terms of the behaviors, kanang nakoy gina-manage na dapat my patience is higher than usual good because lahi-lahi man na attitudes and behaviors ang akong gina-face, including the students, professors, and even the staff sa office. 1.1.1. What does a typical day look like for you as a student assistant? It's like I am having a routine gina-follow every day. So, in the morning, kay magklase ko, na afternoon, tutor niya. Evening na ko mag-duty. So, in my STA duty, kanang mura ginabinlan gyud mi na routines to follow gyud. So, kaning nang if ang morning na ka-sign is sila mag-open sa office and if that evening kami mag-alak and dapat i-check na mo na kanang among routine kantahay nalock na ba ni nga office. So because kay gina-report na nila sa sa guard if kanang wala pa nalock, wala pa na off ang aircon anana. Which responsibilities do you find most difficult to manage? So the most difficult good is facing different behaviors and attitudes because kana mang gyud ang kaning lisod i-balance because naga-face na gani ko og different attitudes and behaviors sa ako ang peers, sa akong family, sa ako ang mga professors pa nako, myself, and also mga students na amo ang customer sa counter sa this office, mga staff, so mao gyud na ang mga difficult. 1.1.3. Can you recall a time when academic and work demands overlap heavily? Kadtong time na we need to duty on Saturdays because at that time kay murag kailangan jud nako mag-duty og Saturday ato because kanang murag prerequisite god kay murag 6 days among duty dapat ato kay busy kaayo mi maghimo og lay and corsage para ibaligya sa mga graduating students and kadto na time is nami practice sa kadto ganing sa kaning para sa tagong good na performance sa CTE niya mga social studies man ato tapos kadto nga time is kaning nami practice so kailangan jud nako madto sa practice na ako og diriya sa dean's office. So ang naitabo is imbis afternoon ko mo duty na morning na lang. So murag na late ko dito and other time nga kanin nag-face ko difficulty is kadtong PE time na ko Monday afternoon kay kuan nagulat ko sa ako ang kauban ako ra man ni sa ato nga time ya nagulat ko sa akong kauban na maabot god so dugay man kayo siya ang naitabo na late ko sa akong PE yung wala man pud akong supervisor ato nya busy pud kaayo di na ko mabiyaan ang counter ba so mo to. How did you feel during that experience? So during that experience I feel behind kung unsa ang nahitabo sa ako academic journey and because I am facing the responsibility sa ako ang STA duties man good so at that time kay di ba naga-STA ko so I feel behind kung unsa na nahitabo sa akong academic nga journey because malit ko sa akong mga task sa PE and after that katong practice na mo kay malate pud ko ma-behind man ko imbis na nakoy mga kasabay na mga classmate nako nga mag-practice mi ang nahitabo kay duha lang mi na late ang gitudloan nanan. 1.1.5. How did this situation affect your performance as a student? So as a student ayot student
Okay, go. May nanabod ko niya. Sige. As a student, I need to really... Sumuka. Papansin na. It's okay, not bad. Okay lang, okay. Back to... Sorry. Okay. As a student, yun no, kay need yun ako mag-adjust kung unsa to akong need i-adjust, and patience must be higher than usual yun akong ginaingon sa akong self. Just to remind me na STA ko, and nakoy kanang i-adjust akong self nga i-face towards sa ako ang mga kanang mga gina-face good na mga students sa among encounter. And dapat lahi akong personality towards sa mga professors na magpa-present ana kay ginastorya man mi dapat gang i-present ko gang ha magpasit-sit, so dapat kuan gyapon ta kanang nganta nga kaning ay nagklase mo sa yung ganaan, dapat lahi atong personality. And sa students sa among gina-face sa counter kay kung tayo masuko man na sila nga dili magpa-special exam, dili kay malate naman na sila file sa special exam nato no, so dapat lahi jud atong personality. Kung tayo butan ta sa atong mga peers, dapat kanang yes, dapat i-balance ato atong kuan behavior. So towards pud sa among mga supervisor, mga staffs dito sa dean's office, kay dapat kanang baba jud, dapat kanang kaning humble jud dapat ta. Interview guide question 1.2. What challenges do you experience in managing your time between school requirements and assistantship duties? So, I need to really balance my time, no? If kailangan ako mag-multitask ko if nang nanajud ko'y kailangan apaso na deadlines and mga responsibilities ahead of time niya. Usahay gani kay dili na ako magtulog nana. So, mga duties na ko sa ako ang STA, usahay mo dala na ako sa mong balay nana. Tapos, I need to kanang wake up early para mabalance pa na ako akong academic. 1.2.1. Can you describe a situation when time pressure became overwhelming? Time pressure became overwhelming kadtong kailangan na mo mahuman tong lay and corsage na kailangan na mo ibaligya sa mga graduating students because kaning nagpila na mong sila magpila na unta sila ato nya wala pa may baligya, so kadto na time dapat need na namo siya mahuman, and kadto pud ang kwarta mo gigamit sa dean's office pud to. And kung mabaligyan nato namong lay and corsage kay tunga-tungaon na to namo, pero before na mo ito nga kay magbayad ni sa dean's office. 1.2.2. How do you decide which task to prioritize when deadlines conflict? So when deadlines conflict, unahon jud to nako ang dako kag affect or dako kag apekto sa ako ang grades, no, or sa ako ang duty as an STA. Kung tahay kailangan na mo man tong filing of special exam karon na day because ugma na ang special exam, so unahon jud to nako before my academic task. So evening man ko dapat kami man amo man jud duty. So, parang pagkauli na ko mga 10:30 sa balay, dito pa na ko humuon tong deadline na ko nga, which is 11:59, ana-ana ko. 1.2.3. What academic tasks are usually affected by your work schedule? So, academic tasks that are affected in my job as an STA is kanang mag-announce gyud sa amo ang GC because kaning marag responsibility man ako na as a second year representative god kanang mag-send og mga announcement, so murag usahay na jud ko maka-announce, no, murag kung classmate na lang mag-announce sa kanang dili siya second year representative pero president ay vice president na mo siya, so murag ako ang responsibility iyan ang na kanang acquire good kanang siya na nagahimo sa akong responsibilidad, so murag nalain ka sa akong self kay wala na ako siya nagapanan ato. 1.2.4. How do time constraints influence your stress levels? So nagahadlang ang time sa ako ang stress level
because Toxic ka. kaning na mga times na dapat dili ko stress ani because nakoy mga deadlines na apason and dapat kina-set aside nako kung unsa akong himuon ani na stress. So kung tayo magkaon ko, dapat need nako magkaon. So murag nako ginahimo ani nga time para ma-stop nako kung stress. 1.2.5, how do you usually respond when you feel pressed or time? So, I respond kadto nga mga time if kaning stress na kaayo ko, I will respond if through the kaning I have coping mechanisms manggod kung dahay magreklamo ko, magrant ko sa akong mga friends ani kung unsay nahitabo dito ako nga napud ba ko na malitahan sa office ana. So magrant ko sa akong mga friends ana kung tahay kailangan ako magkaon, kailangan jud magkaon ana kay para dili ta makaan ma brother. Interview guide 1.3, how do your responsibilities as a student assistant affect your physical, emotional, and mental well-being? So physical is kanang sa ako ang duties magud sa STA kay per me dili siya per me but kanang murag nagod mi pagkaon kay si Dean manggod kay mag-ingon siya nga pakadaan na ng mga bata dayan sa among supervisor si Ma'am Dayan. So kanang na-feel na mo ba nga wala mi diya gipabayaan nami bugas sa among kuan wansak yun na. So tapos wala jud mi gipabayaan sa among supervisor, sa mga staff dito, program head, assistant dean, ana kay ginapakaon jud mi morning, afternoon, evening napay snacks ana. So even karon nagakaon gyapon mi. So kuan in my emotional kay kadto lagi mga behavior sa mga students na bisag unsa lang ang kaning ginahatag nila sa mga kuan stress level. So kailangan jud na mag-adjust towards sa ilang ginapakita na behavior, attitudes, and mentally kay dapat gina-adjust na mo ang sa dapat nami self-control gyud sa kung unsa amo ang ipakita sila na kuan response. 1.3.1, can you describe how fatigue or stress shows up in your daily life? So kanang ako ang fatigue level is kaning 4/5 or 3.5/5 because kanang when I manage both my duties and my academic responsibilities is really challenging no kay kanang lahi-lahi man gud og responsibility sa academic. So many subjects unya kanipod na job is kuan marag stressful pud ba kay many students biya mo gina face no ana tapos kuan napoy mga reklamo ana so wala yung mahimo mong supervisor nga iya jud ang ilis kanang paminawan na niya tapos ingon na nila sa amoa and wala pod mi mahimo kay kami man jud amo man jud ng duties. 1.3.2, have there been moments when exhaustion affected your motivation to study? Yes, gyud nadjay kanang maapektahan jud ako ang motivation nga mag-study ko kay sa maguna-una ako sa balay ay ugma na lang ko mag-study ay pagabot sa office magsayo lang ko sa office pero dili ko maka-study sa office kay mag-help ko sa afternoon himbis evening lang ko akong maka-assign na good. Tapos pagka kuan kaning libre man ang print dito sa office libre okay lang maka-print ko maka-photocopy ko mag-print ko reviewer tapos mingon ko ay sa balay na ako mag-review print lang ko daan tapos pagabot sa balay matulog na ko so kaning mawad-an ako gana para mag-study good kay ay ugma na naka-print bitaw ko daan ana. 1.3.3, how do you emotionally cope with pressure from both school and work? I cope from my pressure sa ako ang school, academics, and my duties, responsibilities diri sa STA, sa criminology kanamang gud ko yung mga kaning coping mechanisms kanang
rants ko, naga-istorya-istorya ko sa akong mga friends, kay kana man good kay para sa ako, good na siya, himbes ginakim-kim good na to. And also kanang usahay mo kaon ko if kanang stress na kay ko kay grabe na kayo kung kaonan na kaon jud no kay para ma-motivate ta mag-keep going good sa atong mga daily life. 1.3.4, can you share an experience when you felt overwhelmed? Katong na-overwhelmed ko katong mga first to second month pa na ako kay nag-adjust pa manggod ko ana because kaning na ako'y mga kanang bag-o na sinati good na mga students na ilang inana din na sila di ay sa mga student assistant nga para sa man mi estudyante ana good but kaning ginaingnan lang nako kong self nga kailangan jud ako ni i-face because gipili na ako ng mga STA and also kadto nga mga experience kantahay ang mga profs is masuko sila sa amo ang kaning gi-absent na mo sila kay kami man mag-attend sa mga profs no mas sila gi-absent mo ko nimo na amang ko but wala ko naka-picture sa room nga wala dai sila so mo to murag ako agud ang blame so mo to grabe kay lang pakasaba sa ako but kaning dili nila pinaagi sa ako ginaingon sa akong kauban tapos ingon din sa ako ana ko dong first to second month ako grabe kay akong kanang mag-adjust ko kay kung tahay hello patay nagkaguba ko na good just dili dai to guba gyud kay nato ra jud ito nga mag-work kay karaan na ang photocopier so makulbaan ko nato lang. 1.3.5, how do these experiences influence your overall well-being? So, kadto nga mga experiences kay makaapekto to siya sa akong overall well-being because kaning ako manggod kay nervyosa ko and makulbaan ako unsay mahitabo kung tahay kasabaan ko kung tahay istoryahan lang gud ko na nako ay kasabaan ko ni koan ana but kaning ginaingan lang nako sa ako ang self na I need to face this ana lang. Interview guide 1.4, in what ways have your academic performance and learning been affected by your role as a student assistant? Unsa to? In what ways have your academic performance and learning been affected by your role as a student? So, naapektuhan ako ang pag-eskwela sa ako ang STA because kanang wala na ko'y time mag-study, wala na ko'y time mag-study and wala na ko'y gana magkuan kanang magbasa-basa nya ang uban gud mag-ingon sila nga sugod tong nag-STA ko kay ni taas akong grado. Nya ako kay sugod tong nag-STA ko kay murag ni baba akong grado. Nya kuan lang is usahay lang gyud ko kaning mataas gud akong grado but in terms sa kana nga mahitabo mataas ilang grado niya ako kay magamay so makauna-una ako nga kaning grabe jud kaayo kanang pressure mo to. 1.4.1, can you describe a situation where your academic output was affected? Katong academic output na ako is kanang nalit good ko kay abi na ko kuan ba kaning walay due date but dili siya kanang dili malak ba unya ako una to kay dili malak kay para pag uli na lang na ako ansiran but kato nga time is nalak manggod siya so ako jung gi-message among prof, ana, ningon ko siya kan STA magod ko sir, ano siya, excuse na pud ka. So, ato. 1.4.2, have you ever missed deadlines, classes, or activities because of work? Yes, good. Katong first absent na ko kay katong sa PE na ko kay kaning sa pangalan ni
kay nagulat jud ko sa akong kauban nga moabot niya, dili din siya moabot niya, ana pud akong supervisor na i-wait lang si kuan bitch ha na ana. Tap kay malakaw ko mado sa kong bulton niya, wala may tao sa counter niya, busy man ato na time, ani absent ko sa mong PE. As in. Oo. Tapos kadto na time is naka-absent ko sa akong PE, nako na behind nako ani mato nang luod ko sa akong kauban kay kuan kaning nana nangload ko sa ako ang kauban kay dugay kayo siya nana pero wala gud siya nakaabot ana mao to wala na ko siya gipansin pagkaugma wala pa siya naging sa ko na wala day siya karon mana. 1.4.3, how did you feel when your academic expectations were not met? So my academic expectations were not met kadong nag-STA ko is because kanang akong na-feel is kanang marag na down good ko kay kanang kanana ko lang sila DL ana ang mga terms good kay murag kaning ma-down ko and at the same time kay ako aram gyapon ang ginahimo no ako aram gyapon ang mali kay wala ko na TL na but kaning di ba wala man kanang ma-down ko wala ko kaning nataas gud ako ang grado but kaning kuan pa man jud to wala na ko nag-expect ato. Wala jud. 1.4.4, what subjects or academic tasks are most challenging to manage? Subjects kay academic tasks na pinakalisod gud i-manage is katong kuan kana maggrupo gud kay kuntahay na belong ka dito sa mga bright kay okay ra jud kayo ang ato ang kuan okay ra pabigat ana as mato kuntahay magpabilang ka dito sa mga kuan sa sige pog absent ana so dapat jud mag-initiate no mo jud ang hard yun so kadto nga time is kanang kuan mga lisod pa na mga academic task kay katong sa Asian Studies na mga ginapabasa-basa lang mi tapos oral dayon tapos ginapabasa mi kanang PDF good tapos oral din pagkaugma basa na pud nya pero dili mag-lecture ang prof kun tayo mag-oral mi tapos iya na nang iyang i-state ang kung unsay tama sa amo ang giingon ba so anana ang oral na mo na yang type good sa yung pag-lecture Para mag-study. 1.4.5, how do you try to recover academically after such challenges? So I will try to kaning consult with my peers gyud no nga ginaunsa na ninyo pagkuan so mo to mag group study me and kadto nga time sa Asian Studies nalisudan jud mi tanan kay magbasa rami tapos pag ma-oral so may tabuan na is mag video call di mi mag video call kanang mag Google Meet good as in every night gud mi naga Google Meet every kadlawon gyud na mao man alas 3 ana as in kaning mga cooperative unya ako mga peers pa na ako mga classmates pa na ako kay kaning dool kay mi ba kanang close jud mi kanang second year BSL Social Studies kay kanang naga-consult gud mi unsay kulang nimo unsay maga-helping each other good sana. Interview guide 1.5, how do you perceive the balance between the benefits and challenges being a college student assistant? So the benefits and the challenges kay the benefits I have a lot of benefits manggod sa amo ang kaning college sa criminology dean's office kay aside sa free foods pwede pud mi maka-print and also pwede pud mi maka-seek og help sa mga professors kung unsay among kanang topics na nilusudan pero sa tong time na nami subject sa law and related studies na topic na criminal law so nagpa-help ko na ngayo kog libro na daghan kay big benefits dira so pwede may magkuhag mga resources, mga ballpens, mga bond papers, pwede may maka-print, maka-photocopy. Tapos, pwede po may maka-charge, may problema. And mga challenges lang, jud, is
kanang sugo-sugo while nagoy ginahimo. Oo. Tapos part mo po na sa mong duties but di jud maiwasan no nga kaning ma-stress ta na. And also kanang kuan sa pangalan na ay kanang overpod kay sila manugo no. And kanang mga attitudes and behaviors po sa mga dili faculty sa kuan na sa criminology but kanang mga magpa-present good oy gi-absenan ko ni mga naana good sa mangluod sila masuko sila sa mua but nami proof na kaning wala sila ni masuko gyapon sila sa mua so ginandal na mo na ilang attitudes. 1.5.1 What benefits have you gained from being a student assistant? Benefits kay kadtong akong ginapang-ingon kaganiya na pwede mi maka-print nya, pwede mi makakaon na, pwede mi makatambay dito magpa-aircon lang kaysa sa diriya sa gawas sa library kanana di na mi kailangan musod sa library para maka-aircon, pwede ra mi dito sa sulod sa dean's office. And also kaning magasik mig help sa mga professors kung unsay mga kailangan na magkuan libro, pwede sila makatabang sa mua nga kani mga law and related na mga libro makakaon ba dito and also mga resources ballpen bond paper ana. Do these benefits overweigh the difficulties? Why or why not? Kana kay overweigh because kanang matapalan dito ako mga challenges because kanang katong mga challenges manggod kay ginahuna-una na ko nga appeal to sa akong mga responsibilities kanang mag-struggle but kaning na may mga benefits so murag ginahuna-una na ako na lucky kaayo ko or blessed kaayo grateful dapat mag-grateful gani ko kay diri ako na-assign sa akong na-assignan sa CCGE kaysa sa mga kanang wala ko'y aircon nga mga na-assign sa canteen na oo nana. 1.5.3 How do these experiences shape your attitude toward your studies? So kani nga mga experiences, challenges kay na-shape gyud ako ang kaning study habit no kay kaning usahay kay na routine na gyud na ako nga taga-kadlawon ko mag-study kanang 12, 1 ana night all na gyud ko no. And tapos maghimo na akong routine na ako nga taga-uli na ako dapat mag-study ko ginapugos na ako nga maka-study ko so kantahay magkaan ako man ako ginabasa na akong kagalingan para mabuhi gud ko mag-inom og kape kantahay magpunasan na magkape na mag-study nan ko ana para murag buhi gud ko nana. 1.5.4 How has this rule influenced your personal growth? In terms of my personal growth kay kanang so di ba handling many attitudes every day kay in that way na shape ko sa mga challenges good kay koan kaning gina-face po na ako ang daily challenges sa ako ang life kanang walay STA kanang naga-face ko sa akong mga challenges kinahandle na ko siya og with patience good na kailangan ako ni mahuman or kaning stop sa nako ni ana good. 1.5.5 Would you choose to be a student assistant again? Why and why? So in my college or in kanang kung asa ko na-assign is gusto gud ko ma-STA gud per me dara even ang 4th year gud kay grabe gud kayong ka-bless na ko kay dara ko na-assign ang uban na mga classmates ako nga magyan sila diri mo ko na-assign ay ganana but for me kanang blessed gud kaayo ko kay sa CGE Dean's office ko na-assign and because in terms of benefits kay dili mo jud mahutan og benefits dara kay di mga butan kay mga generous kay mga prof usay maghatag og pamasahe ana so Interview guide question 2.1 What personal factors do you think contribute to the difficulties you experience as a student assistant? So mga personal factors gyud no kay kung on how I face the daily challenges gyud kung tahay kanang lain jud kay akong mood karon
So dapat gina-balance gyud ako kung unsa ako pag-respond sa kadto nga behavior nga gina-throw towards me ana. 2.1.1 How do your time management skills affect your responsibilities? My time management skills is affected my responsibilities because kaning night time nga dili ko maka-announce gid sa among GC kay ako man dyan ng task no nga dili nga mag-assign, but dili na ko maka-assign because of my duties and responsibilities sa STA. So pero naa may time nga dili may busy, so kana na lang na time is mag-cellphone ko and magtanaw sa BBL kung unsay need i-announce ana lang. So kana nga time ginagrab na ko opportunity para maka-announce, and also kung tayo dili ko maka-check kay sa balay na lang ana while naga-travel balay. 2.1.2 How do motivation, stress, or fatigue influence your performance? So it really influences my performance kanang mga stressors no, kay kanang usahay kay I feel weak, wala ko'y gana magkaon, wala ko'y gana mag-face og many attitudes, many behaviors sa akong mga peers, even sa akong peers, wala na ko'y gana maghalubilo good. So, inana siya. 2.1.3 Can you share a personal habit that makes balancing tasks easier or harder? So, in terms sa easy, kay I really need to kanang makipag sa lamuha gyud sa mga peers kay mao jud ang pinaka-important because kaning diba sila magoy naga-keeps ako ang balance kay timingan sila nga uy kailangan nato mag-inani, so murag they are keeping me alive good na ay kailangan man day na ako mag-inani. So in the hard way sa pag-challenge kay Can you share a personal habit that makes balancing tasks easier or harder? ay kanang personal habit na ko na mag-make it harder kay kaning usahay kay sa tawag gani ay kanang mag-cram good ko. Oo. Tapos mawadan kog motivation if kana nga time is mag-cram ko sa tawag gani ato ma-pressure, ma-stress, tapos kanang mag-set aside gud og mga task nga unya na lang na sa tawag gani na ay Nabot sa kong mind pero hindi siya magawas. na amsa ka na mag-ram na lang. Sige, babasahin na. 2.1.4 How do you handle pressure when expectations increase? So when expectations increase gyud no kay kanang pressure na gyud ta ana ano kay kaning what if dili na to ma-meet ang ilang expectation. So kana nga time is try jud na ako akong best nga makabuot gud tong mga expectations ko tahay sa among supervisor kay mingon sila nga gina-expect na ko nga makahumantag inani ha ana. So makauna-una misa kong kauban sa evening na hala kami ba ang last, so mas daghan ang responsibilities. So kana nga time is kanang gina-try jud na mo mong best nga daghan mig mahuman, and also if dili na jud kaya nag-announce mi kung unsa mong wala na human para di po na mo ipilit ang sarili. 2.1.5 How confident are you in your ability to manage the challenges? So how confident kana is if i-rate ako kong self is 2.5 lang yun because aside man good kay magawas mo itong softy side na so kailangan dyan nato maging balance lang yun because in order for us na dili good na ma-over or fatigue ta, so dapat po ta kaning relax pod ana. Interview
Guide 2.2, what academic factors contribute to the challenges you face in managing your responsibility? Mga academic factors kay kadtong mag-announce sa ako sa among GCs kung unsay mga ganap sa among college, sa among org, kung sa ganap sa among organizations, if kailangan na namo kanang magpadala og mga kanang kutay na mag-perform na so dapat manguha na tag mga kaning mga kauban ko na mga classmates namo na kaning mag-participate. So kadto nga mga ganap sa akong life. 2.2.1, how does your academic workload affect your work performance? So academic workload na makaapekto sa akong STAs is kanang kuntahin na may mga group performance tapos dili ko maka-STA. So ingnon ako kung akong kauban nga Nick, wala sa kuugma, ikaw lang sa dirias. O pagka sundugma na pod, ako na lang pod ang nadiri sa office kay para dili unfair sa iya habang wala ko ugma, nagaistorya na ko sa yaha na daan nga kaning wala ko ugma, but sundugma wala na pod siya. Kay para dili pod unfair sa mo abang kanang mga groupings gyud nga mga practice kanang makapekto sa akong STA. Sagaran jud mo kay TV. Oo. How does your academic work affect? 2.2.2, are there specific subjects or requirements that increase your stress? Yes, kanang katong sa amo ang urban geography na mag-mapping good kay katong nga time STA ko ato sa evening anya kaning in the afternoon kay mag-tutor gyud ko full time kanang afternoon lang gyud tutor hangtod 1 to 5 tapos in the morning magklase mi ato urban geography nya ako ang classmate is kanang layo gud among gap pero nagbalik magud siya murag kuya na namo siya 25 na siya nang mataglisod jud mi og kaning halubilo gud siya ha ato nga time is kaning nasuko siya sa mua kay wala mi nag-coordinate gud siya nga mag-adto diri sa school na ana so ang nahitabo ato is nasuko siya sa mua kanang good kaning kadto nga time is kanang wala mo gud namo siya naingnan nga kailangan kadto ra magud namo siya na subject classmate so major subject lang naman siya na mga classmate and nagsabot mi kay minor subject pa so pagka major na mo kay wala mi class major na so ana siya kaning nganong wala ko ninyo giingnan si kuan pa jud nakaingon sa ako nga dili man mi ka grupo ana good so mo to kadto pod ako na classmate nag-ingon kay dapat kami nag-ingon 2.2.3, how do academic deadlines influence your emotional state? Academic deadlines kay makaapekto siya sa akong emotional state because kaning crammer manggod ko so kaning kontahay mag-cram na gyud ko kaning deadline na gyud unyang 11:59 kay mag-ingon na pod ko nga may kaning di mo na ko nitong niagi da so maghilak-hilak dayon ko wala man ako ginahimo so makapekto jud sa ako because it's really hard jud na magbalance sa ako ang kaning daghang kay responsibilities ko. 2.2.4, how do group projects or academic collaborations affect your study? So kadto nga time kada mag kaning STA pa ko kay kining mag-Google Meet me while mag-duty ko because kaning kailangan mo gud mo mag-meeting and sa mga group projects and also kadong afternoon pa ko naka-assign kay kaning akong kauban lang sa isa sa among office tapos mag-meeting mi sa room dool ra pod sa among office 203 unya
kaning this office of criminology ana, so makapekto gyud to nga mga time because kaning maulaw magud ko sa kong mga kauban kung sila ra mabilin ba. Oo. 2.2.5, how do instructors' expectations impact your ability to cope? So, katong instructor na ko, na professor na mo sa majors is kaning mag-expect jud siya sa mga working student, no? Kayo kaayaw. Tapos, pero at the same time, maluoy siya sa mua. Because, kanang nasa tiwala gud sa mua na kaning na-balance gani na mo ni what more pa kaya nana iyang pagtanaw sa mua. Pero kaning katugon time sa urban geography na mo is nana siya kaning alang anong indili man ka dili man ka pasar palingin magana-ana gud ang mong prof. So murag na ko na touch ko kay murag na concern gud siya sa ko ang nana. And interview guide 2.3, what forms of support help you manage your academic and work responsibilities? So academic push gyud ang nagahatag sa ko ang kanang motivation gyud sa ako ang mga motivation para sa ko as from my friends, family na ako kanang ginaingnan ko nila nga ay kaya na nimo mag-inana good. So laban ra ana. So ana. 2.3.1, have you received support from supervisors or instructors? Yes, good sa mga supervisor ay sa akong supervisor kay naga-encourage gid siya nga if kailangan mo mag-absent para sa academic kay go ra siya ana bisa man ang hidme sa iyaka og sa among mga kauban and sa among mga instructors pod kay grabe pod kayo na sila mga proud po kayo na sila sa mga working students. So, we feel heard yun sa mga instructor. 2.3.2, can you describe a time when support helped you cope better? Support helped me to cope better when my breakdowns good na ma-overflow na good ako mga kasakit kay nagapa-help na sa ko mga support kato mga peers na ako gina-encourage ko nila ginasuportahan ko nila kung unsa ko ang gusto himuon so kanang katay mingon ko nga ay ato ta ila Andre once ako mga friends ba once sila ay sige ato ta mo to magistoryahanay na mi sa amo ang mga life so hunaw-hunaon ako nga dili lang di ako na problema so sila po di ay 2.3.3, how important is understanding and flexibility from your supervisors? So, it's really important yun from Dayan no nga na ay understanding of flexibility because kaning daghan man gud himuonan sa office dili lang kaya mag-entertain og mga students pod nato ba so daghan pod mag-print og mga questionnaires dito mag-share mag-file og mga papers ana so importante gud kaya na sa iyaha nga flexibility gud bang so we need to really adapt gyud kung unsay himuonon no kay katong new pagod ko dra sa Office of Criminology kay maglisod pa ko no so dapat maka-adapt jud ko dayon so motto is really important to communicate kung unsay himuon ana and akong supervisor is accountancy graduate na siya so kanang dali ra kaayo para sa iya nga maging flexible good so mura ginapasa niya sa amo abang 2.3.4, do you seek help from your fellow student assistants or classmates? Yes, yun. Nag-seek jud kog help. Dili jud ko maulaw nga mutan kung unsaon ni siya. Labi na tong first o second month pa nako kung wala ko kabalon sa himuon, wala ko kabalon sa ingon sa telephone, wala ko kabalon sa ang pag-greet sa mga students, sa mga sa ang pagkuan, ginaserve og mamba sila na. So, it's really important to communicate jud no and comprehend kung unsay ilang gina-reply, gina-respond sa mga questions. So, nana 2.3.5, what kind of support do you think is still lacking?
mga support nga marag kulang pa sa ako ang self is kanang maminaw kanang patay maminaw good nga kanang dili i-judge. So kana nga mga terms kay murag mingon maganong uban mingon ko kapuyot karon ay mga lang kapoy man pud ko. So murag na low ako ang kakapoy ba dili gud ko ma-heard invalidate ana. Interview guide question 2.4. What strategies or coping mechanisms have you developed to handle your responsibility effectively? Mga coping mechanisms na ako kay magtanaw og mga movies, mga K-dramas, and katupod nga mga K-dramas is dapat ako dapat na siya life lessons no kay para makaingon ko sa akong self kay na everyone has challenges to the eye. So also nagakaon pud ko dapat gina-challenge akong self nga on time na gid ko magkaon. 2.4.1. Can you describe specific strategies you use to manage time and stress? So gina-manage gid ako ang time ang stress no kay kun tay magtanaw gusto ko mga deadlines kung magkauna na ba ko nga dapat ba ko ma-stress ani kay unya ang deadline. So akong ginatimbang jud siya nga ay dili sa ko ma-stress pagkahuman na lang ko sa ako ang himuonon dapat ma-stress ko kay para mahuman na kay madugay kog samot basta ma-stress ko una. 2.4.2. How do you adjust your routines during busy academic period? So nag-a-adjust gyud ko sa ako ang time no labi na sa ako academic breakdowns, academic challenges because kaning lisod gid kayo siya i-handle as a working student pod anya kaning nag-eskwela ana gina-adjust na ko siya pinaagi sa pagkuan kuntahay na ako'y mamiss na activity mag-ask ko question mag-draw ko question sa akong classmate kung unsay ganap atong miagi nga wala ko ana. 2.4.3. Which strategies work best for you and why? Mga strategies guro nga maka-help sa ko is kanang matulog gud og insakto kay kung makatulog gud og insakto kay I feel like kung tayo makamata na ko kay mag-function ako very well kanang inana tapos magkaon dayon. 2.4.4. Have there been strategies that did not work for you? What happened? Yes, katong mga strategies na kanang mag-kuan good, mag-travel, magtanaw sa palibot, ana maglingaw-lingaw lang, kanang maglingaw-lingaw na kanang magtanaw-tanaw ra gud sa surroundings kay kung dili siya ma-work sa ko if daghan og nagalakaw-lakaw ana good kay murag kailangan na nako i-close ako mata kung tay matulog na kailangan ra na ako matulog so dili na ako kailangan magtan-aw sa akong environments. 2.4.5. How do you know when a strategy is effective? So a strategy is effective kung malingaw ko or kanang makares good ko and I feel relieved good nga thank you gud kay nakahimo na ko ani ana so thank you self kay nakatulog ka ana. Interview guide question 2.5. How has this experience influenced your confidence, resilience, and outlook as a student assistant? So this experience helped me to become better good kay in order to handle things effectively and also to work efficiently pod sa ako ang job and dapat na ako yung resilience in order to face challenges as it is kanang dapat strong ko ana. 2.5.1. How confident are you now compared to when you first became a student assistant? So I feel like kanang 4 pa lang, 4 over 5 ana kay because I already adjusted man good sa naka-adjust na ko, naka-adapt na ko kung unsay ganap dito asa among office, kung unsay routine dito ana. So
murag I know na nga, so kabalo man ko nga daghan pa kog wala na nung wala pa koy kabalo ko nga dili pa tanan akong nalaman good, so daghan pa kog wala na ibalaan. But in terms of being a student training assistant sa criminology, kabalo na ko unsay routines ana. 2.5.2, how have these challenges shaped your resilience? So these shape my resilience. In order na shape ako resilience sa pagiging strong gyud amidst of the challenges na ginahatag sa kuan. Dapat ginapatatag ko sa akong resilience. Dapat stay strong gyapon, stay still lang gyapon ko, laban lang gyapon ana. 2.5.3, what lessons have you learned from balancing work and academics? So the lessons that nakuha na ko is kanang to work effectively good and to multitask nga kaning dapat dili lang isa ako ang i-face nga inani, dapat I can do this pod kay para kana dili lang gud ko mag-focus sa isa ka path. Inaana. And also I need to be patient sa ako ang kuan sa ako ang gina-face nga mga students, sa mga professors, and kaning dapat padayon lang gihapon sa pag-abot sa itong mga pangarap. 2.5.4, how do these experiences affect your future academic or career plans? So these experiences good kay affects my future plans because I know how this path nga mag-work good kung nakauna-una ko nga daghan pa dayong mga opportunities, possibilities. So kung tahay nagbiya sa social studies ko, dili lang day kanang teacher lang ni. So So from the experiences sa ako ang mga kailang ang mga profs sa CCGE. So pwede pug ko dili lang sa ako mag-educator. So sa ilahang mga kuan good, mga istorya, daghan man sila mga advice sa mo. So these challenges shape my future gyud kanang ginapatatagod ko sa akong mga challenges nga dapat mag-keep going gyapon. 2.5.5, what advice would you give to future student assistants? So to the future student assistant kay you need to be patient and kinsa man imuhang ginahalubilo ginahalubilo nimo sa everyday, and also kaning you need to be brave enough to adapt the challenges na imong i-face karon, and also kanang laban lang gyapon sa kinabuhi and be brave enough gyud. Thank you. Marata. Kapoy. Thank you kaayo. Dugayo oy. Dagan kaayo no. Pero sige lang. Thank you kaayo. Thank you. Okay ra ba? Pero kaayo oy. Thank you. Nagtabi na.